Nagising ako na medyo nangihina ang buong katawan ko. Puro puti ang sumalubong sa akin ng pagkamulat ng mga mata ko. Hey, mami ko. Bungad sa akin ni Kamahala ng igala kung paningin ko sa kabuuan ng kwarto. Nakangiti naman ito sa akin. Ngiting ubod ng tamis. You okay? May kailangan ka ba? Nagugutom ka ba? Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Si baby, kamusta ang baby natin? Imbes ay tanong ko dito. Hinalikan pa ako nito sa noo at hinawakan ng kamay ko. Okay nang baby natin. He's so cute, mami ko. Manang-mana sa atin ang baby natin. Lalaki ang baby natin? Tumango naman ito sa akin at hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa mga labi. Yes, he is a boy. Baby boy siya, mami ko. Hi, mommy and daddy. Nandito ng cute na baby boy nyo. Sabay naman kami napalingon ni Kamahalan sa bumukas na pinto at iniluwa doon si Alex habang karga-karga ang sanggol namin. Kasunod naman niya sina Herman, Mami Lucinda, Moira at si Kuya. Excited naman akong inabot ang anak ko mula kay Alex. Maluha-luha pa ako na pinagmamasdan ng munting anghel namin ni Kamahalan. Ang baby ko, kamukha mo siya, daddy ko. Ang ilog niya pati ang labi. Sa'yo naman ang mata niya, mami ko. Ay, oo nga Pinaghatian niyo talagang inaanak ko. Pero okay lang, gwapo naman ang baby boy natin. Singit naman ni Moira, habang nasa kabilang pwesto ko siya at nakikitingin din kay baby. Matapos kong laruin at titigan ng anak namin ni Kamahalan, ay pinagpasapasahan naman ito ng lola, tito, ninang at mga ninong niya. Habang kami ni Kamahalan ay masaya at nakangiting pinagmamasdan sila, na aliw sa anak namin. Mami ko, dinig kong tawag sa akin ni Kamahalan. Binalingan ko naman siya ng tingin. Bakit, daddy ko? Kunot noon naman akong napatitig sa mga mata niya. Mga matang may namumuong butil at nagbabadyang mga luha. Bakit? Nag-aalalang tanong ko dito. Saka ko pinunasan ng luha na pumatak sa mga mata niya. I love you. Mabilis naman na sumilay ang isang matamis na ngiti sa mga labi ko dahil sa sinabi nito sa akin. I love you too, daddy ko. Thank you at binigyan mo ako ng anghel na sobrang cute. Remember kung gaano ko kagusto magkaanak na tayo noon pa man. Diba? Sobrang sayang nadarama ko ngayon. Lalo na nang makita ko si baby kanina. Ang buong akala ko talaga noon ay wala ng pag-asa. Thank you kasi hindi ikaw nawala ng pag-asa at hindi ka bumitaw. Hindi mo hinayaan na mawala siya sa atin. Mahal na mahal kita. Kayo ng baby natin. Madamdaming saad nito habang ramdam kong masuyong pagpisil niya sa mga palad ko. Kumilos naman ako para sumandal sa dibdib ng madrama kong asawa. Mahal na mahal din kita. Siyempre hindi ko hahayaan na mawala siya sa atin. Aalagaan natin siya. Palalakihin na mabait at masunurin sa atin. Ibibigay ko sa kanya lahat ng mga bagay at pagkakataon na hindi ko naranasan noon. Salamat din sa'yo, mahal ko. Ani ko dito. Mahal na mahal kita, Chelsea ko. Hani, nito na muli akong niyakap ng mahigpit. Ay, siya nga pala. Ano bang ipapangalan natin kay baby? Pag-iiba agad nito ng tanong sa akin. Hindi ako ready. Dapat pala nagpa-ultrasound ako noon Hani ko dito, saka ko malasayakap namin. How about my name? Panigurado ako maraming chicks to paglaki niya. Singit naman ni Herman habang karga-karga niya ang baby namin. Do you like Tito Herman name, baby? I'm sure na magmamana ka sa akin paglaki mo. Gwapo at mayabang. Dagdag naman ni Alex. Naku Chelsea, huwag ka magtiwala dyan. Kawawa ang anak mo pag lumaki. Puro hangin kasi laman ng katawan ni Herman. Tumawa pa ito habang sinasabi yon. Grabe ka sa akin, bro. Di hamak na mas gwapo naman ako sa'yo pati kay Prince Gwapo? Kaya pala iniwan ka ng jowa mo kasi nakahanap na ng mas gwapo sa'yo. Okay lang yun, bro. At least nandiyan naman si Moira, my loves, di ba? Kumindat pa ito kay Moira na ikinaasiwa naman ng babae. Nakakatuwa lang tingnan at isipin na madami palang taong nagmamahal sa amin, pati sa anak namin. Hindi ko pa rin lubos maisip na darating ang panahon na to, na may makikilala pa pala akong mga taong may mabubuting puso na handang tulungan ako,
pati ang pamilya ko, kahit hindi kami magkadugo. Pero kung magmahalan at ituring na pamilya ang isa't isa'y higit pa. Sorry, I'm late. Napatingin naman kami sa bumukas na pinto at sa taong bagong dating lang din. Babe, come here. Ani ni Alex kay Elsa na kararating lang. Tama. Gaya ko sa awa ng Diyos ay nakaligtas si Elsa sa panganib noon. Humingi na din siya sa akin ng tawad na di ko naman ipinagkait sa kanya. Alam ko naman at nararamdaman kong mabuti siyang tao. Matapos ang buwis-buhay niyang ginawa noon para lang iligtas ang mahal ko. Wala nang dapat pa na pag-usapan tungkol sa mga kasalanang nagawa niya noon. Mga kasalanan na hindi naman niya gustong gawin, kung hindi lamang sa gusto niya din mabuhay ang ama. Matapos ang ilang buwan na pagpapagaling, ay nalaman na lang din namin na nagkakaunawaan na din pala sila ni Alex. At masaya naman kami para sa kanila. Nakikita naman namin kung gaano nila kamahal ang isa't isa eh. 2 araw din kaming nanatili sa hospital. Bago kami pinayagan ni Mami Lucinda na lumabas at umuwi sa bahay. Ready ka na, Mami ko? Bungad na tanong sa akin ni Kamahalan nang lumabas ako galing banyo. Excited na ako at masusolo na natin si baby friends. Nakangiting tugon ko sa kanya. Napagkasunduan din namin ang ipangalan namin sa baby boy namin ay Prince Cade. Total at halos copy-paste naman siya ng daddy niya eh. Para daw mas royal ang dating. Ang cute din naman kasi kaya pumayag na ako. Let's go. Ani nito saka ako inalalaya na maglakad, habang si Lovely naman ay nagbubuhat kay baby friends. Oh, Mommy, what are you doing? Sino yung kasama mo? Tanong ni Kamahalan sa ina niya, nang maabutan namin ito na nagpapatahan sa umiiyak na bata. Ito kasing batang ito, ayaw pa tumigil kakaiyak kanina pa. Kawawa naman. Kanino pong anak siya, Mommy? Tanong ko dito, saka ako naglakad palapit sa bata at inalo ito. Ang sabi ng guard ay nakita niya daw na umiiyak ang batang ito kanina habang nandun sa parking lot, mukhang iniwan ng magulang. Paliwanag ni Mami Lucinda. Hindi ko alam pero bigla akong nahabag sa batang nasa harapan ko ngayon. Alam ko kasi kung anong pakiramdam na lumaki na walang ina at ama na kasama. Tahan na baby, huwag ka nang umiyak. Shh, pang-aalo ko dito. Mami, gusto ko ang mami ko. Patuloy na pag-iyak nito. Maya-maya pa'y nagulat na lang ako nang bigla ako nitong yakapin ng mahigpit. Mami! Mami! Shh! Huwag ka nang umiyak. Hahanapin natin ang mami mo, okay? Saad ko dito, habang hinihimas-himas ang likod nito para tumahan na. Ipapahatid ko nga siya sa DSWD para maasikaso at mahanap ang mga magulang niya. Saad ni Mami Lucinda. Tumahimik naman ito sa kakaiyak maya-maya. Tatayo na sana ako pero agad din naman ako nitong kinapitan at muling umiyak. Mami! Napatingin naman ako kay Kamahalan, pati kay Mami Lucinda, bago ko muling niyakap ang bata para patahanin uli. Mami, pwede po bang isama ko na muna siya sa bahay para hindi na siya umiyak? Kawawa naman eh. But, Mami ko, please, kawawa naman ang bata kung patuloy siyang iiyak dito. Pwede po ba, Mami? Tanong ko nang balingan ko ulit si Mami Lucinda. Ngumiti naman ito sa akin sa katumango. Sige anak, ako nang magre-report sa DSWD. May kung ano kasi akong nararamdaman para sa batang ito. Pakiramdam ko'y kinukurot ang puso ko dahil sa awa. Sino ba naman kasing matinong ina na mag-iiwan ng anak niyang wala pang muwang sa mundo? Are you sure, Mami ko? Tanong sa akin ni Kamahalan, nang kakargahin ko na sana ang bata. Ako nang magbubuhat sa kanya. Naaawa lang kasi ako sa kanya. Tingnan mo, namamaga ng mga mata niya kakaiyak. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Kamahalan bago ngumiti ito sa akin. Ang bait mo talaga, Mami ko. Hinalikan ako nito sa noo. Salamat, Daddy ko. Let's go at nang makapagpahinga ka na. Una na po kami, Mami. Muling paalam ko kay Mami Lucinda bago kami tuluyang umalis sa hospital. Kawawa naman siya, Daddy ko. Sino kayang mga magulang niya at kinaya lang naiwan ang anak nila sa parking lot? Malungkot na saad ko habang pinagmamasdan ng mahimbing na natutulog na bata. Walang puso ang gumawa nun sa kanya, Mami ko. Hayaan mo't alam ko naman na matutulungan siya ng DSWD. Ano kaya kung ampunin na lang natin siya pag hindi mahanap ng taga-DSWD ang tunay niyang mga magulang? Biglang saad ko kay Kamahalan na siyang naging dahilan para kumunot ang noon nito
dahil sa gulat at pagkabigla sa sinabi ko. What? Mami ko? Please, kawawa naman kasi ang bata, daddy ko. Tsaka tingnan mo ang anghel ng mukha niya. Nakakaawa naman na baka hindi na siya balikan ng totoo niyang magulang. Pati kung mapupunta siya sa pamilyang hindi rin maayos magtrato ng mga bata. Tsaka para may kapatid agad si baby Prince. Ang cute niya kasi tingnan mo. Bagay lang sila na magkapatid ni baby Prince natin. Aliw naman akong tinitignan ng dalawang bata habang himbing na natutulog sa crib. Para akong isang ulirang ina at sobrang nagmamahal sa mga anak ko. Ang gaan at ang saya lang sa pakiramdam ko. Animoy buong buo ng buhay ko habang kasama ko ang asawa ko, pati ang mga anak namin. Pero mami ko, I'm sure nababalikan naman siya ng mga magulang niya. Paano kung hindi? Malamlam naman ang mga mata nitong tumitig sa akin na agad ding sinundan ng malalim na buntong hininga niya. Okay, fine. Haantayin na muna natin ang magiging resulta ng DSWD tungkol sa magulang niya. Salamat, daddy ko. I love you. I love you too. Basta ikasasaya mo, mahal ko. Alam ko naman na magiging mabuti kang ina sa anak natin. At kung sakaling mapasa atin ang batang yan. Nakangiting ani nito sa akin. Saka ako hinalikan sa labi ko. Bago ako niyakap ng mahigpit. Habang sabay namin pinagmamasdan ng dalawang bata. Agad din akong napabitaw sa pagkakayakap ko kay kamahalan. Nang tumunog ang cellphone ko. Wait lang, daddy ko Sagutin ko lang to. Hindi ko na inantay na magsalita siya at agad akong lumabas ng nursery room at nagmamadaling pumasok sa kwarto namin. Diretso sa banyo para sagutin ang tawag sa akin. Hello? Ano, nakahanda na ang lahat? Siguraduhin mo lang na hindi tayo mabubuko ni Cody. Okay, sige. Salamat. So what brings you here, bro? Kamusta ang inaanak ko? Bungad sa akin ni Alex nang minsan ay mapadaan ako sa unit niya. I think I need to refresh myself. Dahil na din sa mga nangyayari sa akin this past few days. It's been a month since nung makapanganak na si Chelsea. I thought nung una wala na yung paghihinala ko sa kanya tungkol sa maraming bagay. Like, sometimes I caught her talking to someone in her phone, late at night. Or there's this time na kailangan niya pong lumayo sa akin just to answer those calls. I'm still wondering kung ano ba talaga ang sekreto sa akin ng asawa ko. I might going crazy to think a lot of things about my wife. Need to freshen up my mind. Na-stress na din kasi ako kakaisip sa asawa ko. Ani ko dito, saka dinampot ang bote ng red label alcohol drinks niya at nagsalin sa isang baso. Agad ko din itong nilagok. Wow, mukhang seryoso nga to Dahan-dahan lang sa pag-inom, mahaba pa ang gabi bro. Ani nito, habang umuupo sa kabilang sopa. Kamusta palang pag-aampon niyo sa bata? Tanong nito muli sa akin. Sabi ni Mommy, it takes 4 to 6 months para ma-process ng maayos ang adaptation papers namin. Mabait naman siya, and it seems that they both like each other. Mabuti naman. Kitang-kita naman kasi kung gaano kahilig sa bata ang asawa mo. Alam ko na mapapalaki niyo siya ng mabuti. Yeah, I know. I was wondering lang and I know na may hindi sinasabi sa akin si Chelsea. At yun ang gusto kong malaman, but she's good in keeping secrets. Medyo naiinis na saad ko sa kanya. Nakakainis naman kasi talaga Halos 3 buwan ko na siyang hinuhuli sa akto. Kung ano man ang inililihim niya sa akin, pero ni isa wala akong mahuli at mapatunayan. I can't confront her, kasi ang galing niya din umiwas at mag-iba ng topic. Minsan nga iniisip ko baka may ibang lalaki na siya na ayaw niya na sa akin. Pero hindi rin kasi aminado ko sa sarili ko na wala. At ramdam na ramdam ko ang buong pagmamahal niya sa akin. Bro, baka naman napapraning ka na. Huwag mo na kasing paghinalaan ng asawa mo kung wala ka namang ebidensya na hawak. Baka kasi dahil sa mga nangyari noon, kaya ka nagkakaganyan na ngayon. Nadala ka na siguro noon na nawala sa yung asawa mo. But I'm pretty sure that Chelsea is still the same. Walang ipinagbago sa asawa mo. Ikaw lang nag-iisip ng mali. Seryosong ani nito sa akin, bago tumungga din ang alak sa basong hawak niya. Baka nga ako lang ang nag-iisip ng ganito sa asawa ko. Siguro nga nadala lang ako noon. Kung kaya't ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Nagpakawala na lang ako ng malalim na buntong hininga bago ko inisang lagok ang alak ko. Matapos ang ilang shots at pakiramdam ko'y okay ng isipan ko
At medyo may tama na din ako, nagpaalam na ako kay Alex na uuwi na ng bahay. It's almost 10 in the evening na din kasi. Late na ako ng 2 hours sa usually na uwi ko. Malamang na kanina pa nag-aantay sa akin ang butihin kong may bahay. You sure na kaya mo mag-drive? Nag-aalalang tanong sa akin ni Alex. Psst, yeah, of course. I'm not drunk. Thanks by the way bro. Gotta go. Sige, ingat. Send my regards to Chelsea. At nagtuloy-tuloy na ako sa paglabas ng unit niya hanggang sa makarating ako sa parking lot kung saan nakaparadang sasakyan ko. It's almost 11 p.m. na nang makarating ako sa bahay. Si Ma'am Chelsea mo, tanong ko kay Lovely nang madatnan ko itong nagkakape sa sala habang nanunood ng palabas. Nasa taas na po, sir. Okay, thank you. Ani ko dito. Saka naglakad na papuntang hagdan at pumanhik. Dumaan muna ako sa nursery room para makita ang anak ko bago ako nagtungo sa kwarto namin mag-asawa. Dahan-dahan ko pang binuksan ang pinto at sumilip muna bago pumasok. Nakita ko naman na nakahiga na sa kama ang asawa ko. Dahil hindi naman ako sanay na matulog na hindi naliligo. Nagtuloy muna ako sa banyo bago tumabi kay Chelsea. Mami ko, bulong ko dito. Nang dahan-dahan ko siyang hilain para ipauna ng ulo niya sa braso ko. Naalimpungata naman ito dahil sa ginawa ko. Daddy ko, ngayon ka lang? Sorry, I'm late. Mabilis na tugon ko dito, saka sinakop ang kanyang mga labi. Wala na sana akong balak na putulin ang halikan namin nang maramdaman ko ang pagtugon niya. Pero agad niya din akong tinulak palayo sa kanya. Bakit? San ka galing, kamahalan? Nagtataka na tanong nito sa akin, saka umayos ng higa at humarap sa akin. Kay Alex, napainom lang ng onte. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo kanina. Okay lang yun, daddy ko. Tulog na tayo at alam kong pagod ka. Ani nito saka sumiksik sa dibdib ko, kaya mas lalo ko pa siyang niyakap ng mahigpit. Night, kamahalan ko. I love you. Hindi ba tayo gagawa ngayon, mami ko? Magtigil ka ha. 1 buwan pa lang mula nang lumabas ang junior mo, gagawa ka na naman ng milagro. Naku, asawa ko. Bawas-bawasan mo yan ha. Masama ang sobra. Hagik-hik nito. Saka ako hinalikan sa dibdib ko. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Baka ka ako makalusot, mami ko. I love you too. Tulog na tayo. Nakangiting saad ko dito. Saka ako din siya hinalikan sa ulo niya. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone na nasa side table. Cellphone ko, mami ko. Ani ko dito, pero hindi naman sumagot. Tulog na ata. Kinuha ko ito para tingnan. From Herman. Meet us tomorrow, please. I need to talk to you. I missed you so much. I love you. Bigla naman akong napakunot nang mabasa kong message nito sa asawa ko. Si Herman? Bakit naman siya magpapadala ng ganitong text sa asawa ko? Why did you do that? Tanong ni Alex sa kaibigang si Herman nang makipagkita ang huli sa kanya. What? Yun ang plano ni Chelsea. Para hindi na magtanong sa kanya si Prince about... Gago, alam mo bang kagabi kasama ko si Prince? Halos umiyak pa yun sa akin. Dahil daw sa sitwasyon nila ng asawa niya. Sa ginawa mo mas lalo lang tuloy magtatanong at maghihinala ang lalaking yun. And be ready yourself dahil panigurado akong bugbog sarado ka sa kanya. Aniya sa kaibigan na agad namang napakamot sa ulo at nag-isip. Oo nga no. I'm dead. Kinakabahang saad nito, saka napasalampak ng upo sa malambot na sopa. Pretty sure. Haha, loko. Akala ko ba matalino ka? Ba't di ka muna nag-isip bago mo sinend ang jejemon mong sweet message kay Chelsea? Hindi mapigilan ang ngiti sa labi ni Alex, lalo at nakikinikinita na niyang pwedeng mangyari sa kaibigan, oras na makita ito ni Cody. I never say na matalino ako. Ang sabi ko, mas gwapo lang ako kaysa sa inyo ni Prince. Haniya saka tinungga ang beer na nasa can. Saka sunod-sunod na sumubo ng chichirya. I need to hide myself. Baka mapatay talaga ako ni Prince pag nakita niya ako. Ang bobo ko naman eh. Binatukan pa nitong sarili dala sa kaba. Dahil sa pagkakamali nito noong nagdaang gabi. You should. Dahil paniguradong makikipagpalit ka ng mukha sa aso pag nataon. Laugh at me, asshole. Naiinis na aning nito sa kaibigan, saka ibinato dito ang beer can na wala ng laman. Mabilis naman itong nasalo ng huli at ibinato pabalik sa kanya.
Nasa ganoong pagtatalo ang dalawa nang makarinig sila ng sunod-sunod at nagmamadaling katok sa pinto ng unit ni Alex. Pareho naman silang napatingin sa pinto nang buksan ito ng katulong. Where is Alex? Ang galit na boses ni Cody ang nadinig nila mula sa labas. Otomatiko namang napatayo mula sa kinauupuan niya si Herman, dala sa takot at nerbiyos. Uh-oh, you're really dead. Ani ni Alex nang biglang pumasok sa unit niyang lalaki. Nagtatagis at nagdidilim ang itsura nito nang makita si Herman. Walang ano-ano'y nagmadali itong humakbang para lapitan ng kaibigan. Let me Gago! Anang galit na si Cody, kasabay ng pagbigwas ng malakas na suntok sa kaibigan. Dala ng galit kaya mabilis na gumana ang adrenaline sa katawan ni Cody. Kung kaya't sobrang lakas na kamaong lumanding sa kawawang mukha ni Herman. Napatumba naman ito sa sahig. Hawak-hawak ang pumutok at dumudugong labi. Kainis. Ani nito na hindi na din mapigilan ng mapamura sa bagong dating. Walang hiya ka, Herman. What are you doing with my wife, ha? What do you mean by those text message? Kinagago mo ba ako habang nakatalikod ako sa'yo, ha? Puno ng galit na sabi nito. Saka akmang lalapitan muli ang kawawang si Herman na nakaupo pa din sa sahig. Pero agad naman siyang inawat ni Alex. Oh, whoa, wait. Easy. Pwede naman pag-usapan ng mabuti, diba, mga pare? Anitong agad na pumagitna sa dalawa. Wala nang dapat pong pag-usapan dahil huling-huli ko na ginagago ko ng isang yan. Ano? Kailan mo pa binalak na sulutin sa akin ang asawa ko? I thought we were friends. Sigaw pa rin ito kay Herman. Tumayo naman ito habang pinupunasan ng dugo sa labi niya. Okay, I'm sorry. Aniya na lalo namang nagpainit sa ulo ni Cody. Sorry? Psst, I wanna kill you, asshole. Saad nito, sa kalalapitan muli si Herman, maagap naman na nakapagitna muli si Alex sa dalawa. Just let him explain first, okay? Huwag naman naabot pa sa patayan, friends. It's just a text message. Just a text message, Alex? He's flirting with my wife. Damn! Okay, Herman, explain yourself na. Baka hindi ko na ito mapigilan at panigurado paglalamayan ka na namin mamaya. Aniya, na gusto pang matawa sa sitwasyon ng dalawang kaibigan. Ngunit kailangan niyang magpigil dahil panigurado siya din ang babalingan ni Cody pag nataon. Nagpakawala pa ng isang malalim na buntong hininga si Herman bago nagsalita at nagpaliwanag sa kaibigan. Kumalis naman si Cody mula sa pagkakahawak sa kanya ni Alex. Hindi mapakaling naglakad paroot pa rito habang nag-aantay sa paliwanag ng isa. That text message was supposed to Moira. Yeah, mali lang ako ng send kasi I was drunk last night. I was in the bar and Moira and I had a misunderstanding. I fucked up. It's supposed to be hers, not to Chelsea. I'm sorry. Nauutal na pagpapaliwanag nito sa kaibigan. Isang masamang titig naman ang ibinigay sa kanya ni Cody. Hanimoy hindi ito naniniwala sa paliwanag ng nauna. I know you, Herman. Huwag ka sa akin gumawa ng kwento. I'm telling the truth. The first time I saw her, I had a crush on her. Biglang nagtiimbagang muli si Cody nang madinig ang huling sinabi ng kanyang kaibigan. Ang jologs mo talaga, bro. Hindi na napigilan ni Alex ang matawa dahil sa itsura ni Herman ang kwalyuhan ito ni Cody. I said the first time, bro. Hindi recently. Agad na saad ni Herman sa nanggagalaiting si Cody. Sorry na. Kahit kausapin mo pa si Chelsea or si Moira. I'm telling you the truth. Hey Alex, wanna help me? Para ka namang hindi kaibigan dyan eh. Hanin itong lumingon pa sa tawang-tawa na si Alex.